How did we get into this situation? 4 na sasakyan po yung involved. Nakikita po namin yung kapatid namin na yun nga po, meron siyang rent-a-car business. So, nag-start siya ng parang 2 sasakyan, naging 4 na sasakyan, naging 6. And then, nung nalaman niya na nag-resign po yung husband ko, actually 11 years po na computer engineer yung husband ko sa Clark. So, and nag-explore po siya ng business venture. So, bigla po, inofferan siya ng kapatid ko. So, anong business? Yung sa rent-a-car po, parang in-entice niya po na parang, kuya, baka gusto nyo mag-try na maglabas ng sasakyan, tapos ipasok dito sa rental business ko kasi malakas siya. Tapos may times po na magsisend siya sa asawa ko ng screenshots ng mga nag-i-inquire dun sa rental business niya na meron pa bang available unit, tapos sasabihin niya wala na. And then sinasabi niya sa asawa ko na, sana kung meron lang kayong unit, yung sa inyo yung ipaparent natin. Sige, give it a try. Let's give it a try. So nag-try po siya. Isa muna po, tapos nakikita namin, okay siya. So kumuha na naman ng isa. Hanggang umabot po ng 3 yung nilabas namin na sasakyan for... And at this time, kumikita yung negosyo na yun? Kumikita siya attorney at first. At first Okay, po. No? okay. So, nung nakatatlo na attorney, bigla niyang sinegway sa amin. Sabi niya, ate, baka pwede naman pahingi ako ng isa mong approval. Kasi attorney, no, meron po akong approval sa iba't ibang bangko dahil okay po yung credit score ko. Okay. So, kabilaan po yung approval, parang nasa 8 po yun, pero ang nilabas namin is 3 pa lang. So, kino-convince po ako ng kapatid ko na maglabas pa ng isa, pero pinangako niya, nagagamitin niya for personal So, in use. short, the loan was taken out under your credit? Yes po, sa akin po nakapangalan yung 3 naunang sasakyan plus itong pinakalas, yung Toyota Veloz po na hiningi niya na pabor sa akin dahil may baby po kasi siya. Tapos may rental business, so lahat po ng sasakyan, as in wala pong umuuwi, walang gumagarahe. Hindi namin sila nakikita. Nakatira po kasi siya sa bahay ng parents ko. So, nasasabi din po ng parents ko na parang malakas yung business ni Vince kasi walang umuuwing sasakyan. Nakikita po namin sila, medyo nagagrab po kasi sila pag nagsisimba, pag doktor yung pamangkin ko, ganun. So, naawa naman ako, tapos tinulungan naman din niya yung asawa ko na magkaroon ng bagong business. So, sabi ko, sige, ibibigay ko yung approval sa'yo, pero personal use, wag na ipasok doon. So, nag-agree po kami. After 2 months po, medyo parang humihina na. Yung business, kasi, andyan na lagi yung kotse. Rental business siya, attorney, pero kumbaga, siya yung nagmamanage ng lahat ng units niya. Pero ako, hindi ko kasi, kumbaga, hinayaan na siya yung mag-manage nung sa amin. Kumbaga, kapag ka merong nagre-rent na wala ng unit siya na Have you maibigay. always received shares? I mean, this applies to both of you. Shares? Doon Shares sa business? po. Wala. Actually po wala. Parang ang agreement lang po is parang, ate maglabas ka kasi kulang na yung units ko. Ganun po siya. Pero, hindi po kami talaga... ano yung kapalit ng paglabas ng... Ano po, pag nire-rent po yung unit attorney, for example, kikita siya ng 40,000. 22,000 lang yung amortization niya. So, merong 18,000 na kita. And you receive part Yes of po, meron that? naman. Okay, At that's first, good. meron po. That's So good. parang tumagal lang siya, parang 2 months lang po yun na ganon. Okay. Tapos eventually, wala na nagre-rent. Parang na-feel ko na, nasabi ko sa husband ko, wait, teka lang. Parang palabas na ata yung pera kasi naglalabas tayo ng amort sa savings natin, pero wala na nagre-rent. So parang ngayon ko lang na-realize na in a way, parang diniscourage na kami na papakita ko dito wala na nagre-rent para kumbaga yung sasakyan i-give up nila. Pero instead of ibalik sa bank, nagkaroon sila ng agreement ng husband ko na sige Brad, sabi ng husband ko, ibibigay na, ituloy mo yung sasakyan, yung 3 sasakyan. Salo na lang, pasalo na lang. Since kapatid siya, so wala pong agreement yon. Kumbaga, Of course. ituloy lang po niya yung amortization, okay kami, yun lang. 5 years lang naman yon. So ituloy niya since siya alam niyang i-handle yung business. Kami po kasi medyo ayaw namin yung loss. So parang sabi ko, sige, patuloy na lang natin. Mas magaling siya dyan. Forte niya yan. Siya na lang. Madadagdagan pa yung units niya. So hinayaan po namin sa kanya, attorney, yun. Yung 3 units. Okay. 2 Toyota Avanza, 1 Mirage. Tapos yung Veloz personal use. So 4 Okay. po yun. Kailan nyo last nakita tong 4? Last year pa, attorney. Actually po, late na po talaga naming nalaman, attorney. Kasi Okay. December 9 po, actually, nagbakasyon po kami sa US ng family. Nakabalik kami ng Philippines January 31. So Okay. that's around almost 2 months. So ang nangyari po, pagbalik namin ng Pilipinas, nakausap namin mother-in-law ko, may inabot siya na sobre sa akin. Nagulat na po ako nung pagkita ko ng sobre.
Aba, ano siya, from prosecutor's office ng Santa Cruz, Laguna. Nakasuhan ka? Yes, actually subpoena po. Naka-receive po ako ng subpoena. So hindi po muna ako nag-react upon receiving the envelope. Pagpasok sa house, binuksan ko agad siya. Nakita ko yung pangalan ko. 5 counts of perjury and estafa. Perjury, how come? Ano po, ang nangyari po pala, attorney, October 2025, nang wala po akong, as in hindi ko po alam, pinasalo po pala niya yung Velos. Yung Velos po na supposedly personal use po nila, ng family niya, pinasalo niya dun sa taong yon. And then eventually po, siguro hindi ko alam, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, disagreement, yeah. Third person And filed a then, case ang against- nangyari po, na Yung- pinagtatakaan ko din, pinaalarma po ng kapatid ko sa HPG yung Velos. Nakarnap And daw. nakarnap po siya. So nagkaso po yung kapatid ko ng karnap dun sa third person po na yon, na possessor ng Velos, and then nakapagpa-alarm siya sa HPG. Then after the alarm, siguro ilang weeks lang po na retrieve siya ng HPG. How come ikaw yung charged with perjury? Kasi po, ginaya po niya yung pirma ko. Gumawa po siya ng Nag-forge SPA. po siya ng mga SPA. I see. Even HPG po na-deceive niya because ako nga po nagtataka ako, how come napa-alarma niya yung sasakyan ko without my consent? Wala po akong pinirmahan. Surface level lang po yung understanding namin doon. Pero Yeah, yeah. I think hindi ka makakapagpa-alarma sa HPG Without a case. unless yung mismong owner. Rightful owner. Yeah. Unless gumawa siya ng fake na SPA. SPA. Eh, paano daw nakarnap ang allegation niya? Actually po yun, na-receive ko yung subpoena, nag-chat ako agad sa group chat ng family namin. Sabi ko, ano to? Tapos sabi po niya, ate kasi nakarnap yung sasakyan mo. Sabi niya, ganito, ganyan. So ako po, syempre, hindi po kami natutulog ng asawa ko kasi nakarnapan kami. So ginagawa ko, attorney, ilang days yun na wala kaming tulog. Every night, naghahanap ako sa marketplace, Toyota Velos, pasalo. Kasi iniisip ko, papasalo yun, bebenta Baka yan. makita mo. Tapos I came across this post na for assume balance, tiningnan ko yung conduction. Yun yung sasakyan kotse. namin. And who's selling it? Yung kapatid mo? Siya rin, yun po. Nalaman ko na, actually, chinat ko po yung mga agent na nakita Kaming ko sa dalawa. marketplace. Kaming dalawa, nagtulungan Nagtulungan po kami na, And then we kunwari found- buyer kami Oo. nung sasakyan. We found out, attorney, na after pala dun sa, di ba na-retrieve po na HPG? Pinasalo po pala niya ulit. Hindi, kumbaga po, nasa kanya na palang unit. Pinasalo pa niya ulit. So, meron na naman pong current possessor yung Velos ko. May sinend po sa atin si Ma'am and Sir na message, post nung wife po ata ito, Yes po. ni Sir John Vince. At ano yung nasa This addressed the issue clearly without stooping to their level, letting people there is a much bigger legal picture. Just for context, since may mga kumakalat na balita, we already explained the whole situation to the family before. Yung issue sa cars, we fell victim to a car rental syndicate group. Open and close parentheses. renta nga eh. Opo, and hindi lang kami ang biktima. There's a whole group of us tracking them down legally. My husband and I have been quietly fixing this, even paying off the balances para lang hindi masira ang pangalan ng mga kamag-anak na nadamay. I even had to sacrifice my job because of the heavy anxiety and to help my husband handle this issue. Gusto ko na ring humingi ng pasensya sa lahat ng mga dinamay nila at sinali sa ginawa nilang GC sa Messenger. At this point, we accept na hindi na namin kontrolado ang iisipin ng ibang tao. We are not hiding. In fact, we have all the screenshot conversations with the police. Nakausap namin for filing the case and for filing an alarm para malocate ang mga sasakyan. And hindi kami nagtatago. Visible kami because we are doing everything for our child's future. It's just sad that instead of support, we're getting judgment from the people who should know us best. Family or not, let's stick to the Medyo facts. gets ko na yan. So yung sa akin naman pong case, Montero naman po yung sa akin. Okay, okay. So yung sa akin po hindi siya kagaya sa kanya na kikita ko. As a brother, tinulungan ko lang siya talaga. Under in behalf of my name, nag-loan ako sa kumuha ako ng car sa bank. And yung pinag-usapan po namin, basta ma-delay ka lang ng isang linggo, isang araw, talagang guguluhin kita kasi yung bangko akong guguluhin. Yeah. Knowing the bank, isang araw ka lang malate, talagang yung collections nila matindi. Yeah. Guguluhin ka talaga, hindi na po ako maka-answer ng call kasi palagi bank na Bangko. lang. So, yun yung agreement namin. At kung hindi mo bayaran, kukunin ko sa iyo yung sasakyan, ako muna magbabayad, eventually pag may pera ka, balik mo yung binayad ko, bigay ko ulit sa iyo yung sasakyan. Para lang tuloy-tuloy At least may yung magamit bayad. ka man lang Yes, na kotse yes sa po, binabayaran ganun mo. po yung agreement namin. And then, nung December po pala, sabi niya, nakarnap pala yon yung Montero ko. Daw. Daw po, allegedly.
And nalaman ko na lang po siya around, if I'm not mistaken, end of March. Nalaman ko, sinabi niya sa akin. Kasi naano na po siya natutukal na namin lahat ng mga pinagagawa niya. So sabi ko, akala ko kasi yung sa kanya lang yung na carnap. Siya naman, akala niya, yung sa akin yung na carnap. So different story pala yung sinasabi niya sa kanya, tsaka sinasabi niya sa akin. Sabi ko, ipa-file ko ng carnap sa HPG. Sabi po niya, na-file na nila ng carnap. So ako po, paano mo siya na-file ng without my knowledge and consent? Kasi kailangan ko yung malaman. So, ang nangyari po, nagpunta ako mismo sa bank. Tinanong ko kung may nag-request ng ORCR, Certified True Copy, under my name. And then they found out, December 23, meron nga po. And then, ang nangyari po, nasagot niya lahat ng questions. Of course, kapatid ko siya. Alam niya yung birthday ko, mother's maiden name, lahat ng tungkol sa akin, alam niya nasagot. And then, nung na-request niya yun, pinasend niya sa email niya instead of my email. So, sabi ko sa bank, it's kind of suspicious na nag-request siya ng ORCR. Ako, sabi kasi nila ako, pero ipapasend ko sa kapatid ko wherein meron akong email na registered sa bank. Bakit sa kanya na send yon? So, and then nakapag-file daw po sila, hindi ko alam kung totoong na-file sa HPG yun or what. So, ngayon po, hindi na niya nababayaran yung tapos nagtatago na sila. Binenta ng bahay ng parents namin without our knowledge. 1 million pesos binenta niya. Has your parents passed na ba? Hindi po They're nila still there? alam. Hindi po Okay. nila alam. Kasi binibenta po talaga namin yung bahay namin. Pinag-usapan namin magkakapatid, kung bibenta yung bahay, lagi akong nandun. Okay. And then, one time po, tumatawag siya sa kapatid namin, yung mga bunso, kambal kasi yun. Kinukuha niya yung papel ng bahay. Yeah. Sabi niya, Yung title? wag daw sasabihin sa akin. So happen, nakasama ko sila that time, naglilibot kami. So I'm driving, tapos narinig ko lang yung conversation. Sabi ko, tinawagan ko siya. Sabi ko, bakit mo kinukuha yung mga papel ng lupa title or ng ng bahay? bahay? Na sinabi ko naman sa'yo, tapos narinig ko, sabi mo, wag sasabihin sa akin. Bakit? Anong agenda mo? Sabi ko. Sabi niya, pinag-iisipan niyo kasi ako ng masama. Paano hindi kita pag-iisipan ng masama? siya. Kasi alam na po namin itong mga issue na to noon. Yeah. And then, after mga ilang days po, may nag-reach out sa akin, ito yung mga ayaw na magpa-mention. Sila pala yung nakabili ng bahay namin. That day, nung kinukuha niya yung nag-down na pala sila ng 1 million pesos Nako. sa kanya. Saan yung 1 million nila? Sinend po sa kapatid namin na, actually, dollars yung binigay daw sa kanya, $16,000 yung binigay sa kanya. And Walang that's- napunta po sa amin kahit piso or But na-transfer talaga? You made Yes po, sure po na nabigay naman sa kanya. Kausap ko po kasi yung mismo nagbigay. And malaki po yung naloko niya doon sa mga tao na yon. Kasi meron po nag-send sa amin, Yes tumataya siya ng milyon sa online casino. Yes po. I actually received a screenshot, attorney, from, actually kakilala niya, na hindi niya alam na kasama pa dun sa GC na connected sa akin. So parang nagyayabang siya doon na one day, isang araw pare. And then it's a screenshot of online. So, bets niya. hindi ko po- Millions yeah, yung- 11 million po total bet niya. total bet 11 million My pesos. God. Tapos kung matalo So- siya, ito ginagawa niya. Yes po. Nag-ano siya. And then, yung pagtatago naman po, ganito yung nangyari. So, hinahabol na po namin siya. Kasi yung mga sasakyan na ginagamit niya, may mga, anong tawag dito, may mga tracker sa mga May kakilala GPS. kasi may GPS. Oh, So, rental natitrace ko kung nasan siya. Tago siya, tago. Ang kasama po niyan tumatakas is siya, yung misis niya, and then yung baby nila, which is yung pamangkin Kawawa namin na naman. How old 1 year is old the pa child? lang siya. One pa One lang pa lang po. siya. Kaka-one Yung pa mother-in-law niya, tsaka yung sister-in-law niya. Siguro po, nakarating sila sa Candelaria, Quezon. Nakatunog siguro yung brother namin na parang magsusumbong na yung sister-in-law niya sa akin. Kung nasan sila, mag-share location siya. Kasi gusto ko makuha yung pamangkin ko, yung Yeah, mother-in-law yeah. niya, at saka yung sister-in-law niya. Agad ko silang ibubuk ng Grab or kung Yeah, ano man para makauwi na ng Pampanga. Ang ginawa po niya, iniwan niya yung mother-in-law niya at saka sister-in-law niya sa Candelaria, Quezon. With whom? Silang dalawa Iniwan lang niya po. Iniwan niya lang. Silang mag-asawa umalis. Dinala nila yung anak nila. Ang ginawa ko, binuk ko po yung mag-ina papunta dito ulit sa Pampanga. And then after 2 days, kasi may work po ako, nakausap ko ngayon yung bata. Yung sister-in-law niya. Actually, 20 years old na siya. Ngayon po pala, ayan siya, nagtatago na nga. Patalon-talon daw po sila ng apartment, iba-ibang apartment, merong Batangas, may Laguna, may Tagaytay. While tumatakas po kasi sila, 5 magkakasama. Gamit po yung avansa ng kapatid ko na tinakas din niya, yun, possible carnap yun kasi kinuha niya lang talaga. Pero yun nga po, pinasalo niya sa iba't ibang tao yung 4 ko na sasakyan. So, identified po kung kanino pinasalo yung black na Avanza. Nakausap ko po yung tao, okay siya kausap. Tapos may green Avanza po, yun yung medyo hindi okay na kausap. Kasi actually sinusungitan niya pa yung asawa ko
Kaya sabi ko, wag mo sungitan yung asawa ko kasi sa amin nakapangalan yan. Hindi namin pinasalo sa'yo yung sasakyan. Yung kapatid ko, wala siyang authority na ipasalo yan sa'yo. Basta mo lang kinuha, wala Pero, kayong pinagpirmahan. How do we, what do you mean na kinarnap yung kotse? Ganito, Possible. ganito po. Kasi yung pinsan po namin na merong MG na sasakyan, may tracker po yun. Gamit po yun ng kapatid namin. Sa kanya po yun eh. Tapos pinasalo niya sa pinsan namin. Pero eventually, siya pa rin po yung gumagamit ngayon. May separate po sila na kwento. So yun po, parang 10 days daw nakastock sa isang lugar. Yung MG, itong pinsan ko, gusto na niyang kunin yung sasakyan niya. Kasi sinalo niya yun from kapatid ko eh. So pumunta sila dun sa location kung saan yung GPS. Ang natagpuan na lang po Talyer. dun is yung talyer po siya. tas tracker ng pinapatanggal. Tracker na lang mga po yung tracker nakita, doon. pinapatanggal. And then, na-mention po nitong nagtatanggal ng tracker na actually 2 days ago, galing dito yung, yung Kapatid nagpapatanggal ng tracker. Dala niya, green Avanza. So, kinento po ni Kuya sa akin, ginising ko yung husband ko. Sabi ko, tawagan mo nga yung kausap mo sa messenger na Okay. sumalo nung green Avanza. Yan na po yung dala niya ngayon, kung saan-saan sila pumupunta yung Avanza. Pero pinatanggal niya muna yung GPS before nila gamitin na kumaga runaway car siya. And then while running away, magkakasama po kasi, so narinig nung sister-in-law niya yung conversation nila while they're running away. Nag-uusap sila mag-asawa. And parang sabi kasi nung sister-in-law niya, parang may grupo sila na nag-uusap. Parang fraternity kuya or grupo, sabi niya. Ang nabanggit ni kuya, yung brother namin, sabi niya, is ipapatumba niya kami magkapatid. Ipapatumba na lang niya kaming magkapatid. Siguro, para takasan na lang niya lahat yan. Kasi kami yung humahabol talaga sa kanya. Okay. Ako yung nag-post sa Facebook, ako po kasi yung reason kaya pumutok yung issue niya. Lieutenant Tomen, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Ano bang requirements po para magpa-alarma ng kotse currently? Complaint sheet, kung makapunta sila sa amin, Opo. spot report from local police station, Okay. yung incident record form. Tapos po, sir, yung nabanggit rin kanina, yung proof of ownership. So, tayo hulugan yun, sir, kailangan namin ng certificate of encumbrance Yes. with certified true copy of ORCR. Yes. Yung galing sa bangko to, no? Yung sa bank documents nila. Yes, sir. Yes, sir. Tapos, doon, yung valid IDs po, 2 valid ID. Yung filed case, sir. Ano ang kailangan Yes, sir. para Yun po. ma-prove na may filed case tayo? Yun po, sir, yung nabanggit nyo kanina, yung case filed sa Okay. So mukhang it's the same deal, no? Yung ano na lang, prosecutor's office na receiving copy ng complaint affidavit. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sige, sir. Ganito, we will help our complainants to fulfill yung mga requirements na yun. And then later on, sir, pupunta po kami sa inyo to get, para ipaalarma itong kotse na nakuha sa kanila, no? Anyway, Sir Lieutenant Tomen, we will comply po sa mga requirements natin, no, para magpaalarma. We'll help them po. Daan po kami ng inyong opisina kasama ang aming staff para po magawa na natin, sir. Yes, sir. Welcome po, sir. Pasya lang po sa office namin, sir, sa PG Kapulibat po. Okay. Thank you, Lieutenant. Thank you, Lieutenant Tomen. Magandang hapon po. Sir Lieutenant Paolo Pangan, magandang hapon. Good afternoon po, attorney. Kasi ang daming forged documents, SPA, affidavits, pineke, para makakuha ng iba't ibang kotse, sir, no? Opo, actually may bench warrant daw po siya as per dun sa kausap namin. Sorry, meron na siyang Opo. active Meron na warrant. po kasi nag-push through po May yung hindi po nakasuhan referred to kaming dalawa. Yung sa kanya po, nag-push Excuse me through. po. Lieutenant Pangan, does he have an active warrant? Warrant of arrest na po, attorney. Warrant of arrest na po. Yeah po, opo. Kaya po siya nagtapos ngayon, attorney. Okay, that's a good development. Okay. Sige, kung may warrant of arrest na, we can coordinate with the CIDG to conduct an arrest. Kung meron pong nakaka-identify sa kanya, nakakita sa kanya, ipagbigay alam nyo lang po sa programa. And, no, we can proceed with the arrest immediately. Yes, attorney. Actually po, pumunta po kami, yung tropa po, pumunta po sa address po nila sa 41 Crossing, Dolores, San Fernando City of San Fernando, Pampanga. Opo. Yun, hinahanap po namin siya at Wala na nag-usap daw. po na Yun po parents. yung Wala bahay na ng daw po, parents opo. namin. Actually, na-stress na po yung mother ko. Kasi maraming pumupunta yung mga pinagkakautangan niya na online Sinusugod lending, mga ganun po, opo. Mga banks, tsaka I mga see. police, barangay, ng mga naloko niya. Dun po kasi niya in-address lahat. Kami, we will Opo. try our best, sir, na makahanap ng additional information regarding his location right now. Eventually, matutuntun Yes, natin, ma'am. sir. Ma'am Jonna and Sir Johnny, assist po namin din kayo sa office din po ni Teniente Pangan po. Okay. Thank you Para po. po Yeah, kung may, yeah. magkaroon din po kayo ng personal na pag-uusap, Yes magkaroon po. po kayo ng number din po ni Lieutenant Pangan para Opo. makapag-update po sa inyo mismo. Yes Thank you po. very Thank much. you so Salamat much po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Thank you very Salamat po much sa programa. po. Thank you so much.